At andito pa rin, Wogrilla Resto Bar at syempre quarterfinals ng Serena Microfono Tournament. At bago tayo magsimula, Siren, mag-ingay! Yeah! At syempre, maraming salamat sa Wogrilla and Resto Bar para sa ating venue. At syempre, maraming salamat din sa Global Estate Resorts Inc. para sa suporta sa ating liga. At ngayon, para simulan natin ang laban ngayong gabi, sa kaliwa ko, Taguig represent, mag-ingay para kay Deacon. At syempre, sa kanan ko naman, Antipolo represent, mag-ingay para kay Arson. At ngayon, Serena Microfono 2025 tournament ito, 2 minuto lang dapat at nag-coin toss sila. Nanalo si Deacon, pinili niya mauna si Arson. 2 minuto lang dapat, unang banat, Arson. Game! Game! Nanalo ka kay Archer. Sa resulta na ang hirap maniwala. Ako nanalo ako kay Geto. Binadibag ko siya at kinulata. Kaya sa second round ng torneo, magkaiba tayo dyan, bata. Ako yung inaasahang makapasok, ikaw di inaasahang nakachamba o chamba lang panalo mo. Ngayon ako dito yung karma. Kung si Geto yung G na ginago ko, ito namang di tsak disgrasya. Tingin mo ba di daig mo na ako? Alam mong dito pahiya ka. Akala mo di kaya mo ko, gago di mo ko kaya. Deacon lang. Ikaw ay di kagalingan. Nakakatamad ka din, parang nung first round na ginawa ko lang praktisan. Naboboring ako sa tournament. Ano ba tong sinalihan? Pagtapos ng warm up ulit, ganun pag di pinagpawisan. Dapat nagsabay na kayo ni Geto. Kasi wala kang laban, obviously. Kaya ko kayo ilang paso pareho. Isama mo pa yung Bobong G. O dapat nagsama ka ng Katerno. Kasi di mo ko kaya ng solo D. Baka may chance lang ako sa ganahan sa duelo kung yung kalaban double D. Ano, Dave? Battle tayo minsan. Kaso urado pala yung loko. Pinabawi ko na yung call out ko, baka di niya ako iboto. Hoy, Bobo! Tulad ni Geto, nengrata ka din. Sabi namin, kagrupo mo pala yun, kaya pala chubby ka rin. Ang laki ng pisngi mo. Mukha ka ng alien. Di ka pwede sa angkas, wala sa yung kasya na helmet. Mas malaki ulo sa katawan. Tangina neto, galing din. Hugis burat, para kang nababad na yelo sa pitsil. Kamukha mo daw si Pistolero. Nung nagsisimula pa lang siya, pare. Oo, kamukha mo siya nung nagsisimula pa lang siyang kumain ng marami. Pero di mo ako mapapabilib, tol. Kahit ihambing ka pa sa baril. Kasi kung hulmahan mo nga ay pistol, talagang makikita sa yung L at may event ka dahil sa akin. Kaya ituring mo tong best gift. Pero hindi ikaw ang babalik para magpatuloy sa next trip. Ano nga, abangan ka pa ulit? Alam niya ng ibang MCs. Oo, makikita ka next event na pinapanood ako sa semis. Yeah. Tanginang to, puta. Mataba daw pisngi ko. Huwag kang masyadong obvious. Huwag mo na asarin malaki pisngi ko. Ganyan din pisngi ni Boss Josh. Kala niya yung linya niya, inasar niya yung pisngi ko. Kala niya yung linya niya babakat. Putang ina mo, ganyan din yung pisngi ng misis mo pag sumusubo ng burat. Kaya sa anggulong ganyan, wag mo akong mahamunin. Lalong tataba yung pisngi ko pagtapos kitang lamunin. Game! Yay! Ngayong quarters na, wag kang masasaktan sa sasabihin ko. Ang liit-liit mo! Para kang titi ko! Pero masupot ka sa akin. Kasi ako yung may dick sa pangalan, pero ikaw yung kukupalin. Parang ginawa sa'yo ni Manuel. Ginawa kang batukan, aray mo. Kaya itong gago na pa-praise God. Pagkat yung palad ng may kapalay sa mukha niya lumapat o inabot yan. Kasi yung katangahan niya, panay. Parang tinamaan ng full force si Pacquiao sa lepto, patay.
Tangina, wala ka nagawa. Kaya bumaba na lang sa stage na may nangingilid na luha tong Otnis na para bang Kristiyanong umiyak sa worship. Tangina, nga o binatok-batukan, gugulpihin ko, ultimo testigo. Tas kapag babawi na sila, ipangsasalag ko yung pisgi ko. At least lumaban. Hindi kagaya mo. Hanggang salita ka lang, Earp. Baka nakakalimutan mong actions speak louder than words. Baka sabihin, gasgas na yung angle. O ibabalik ko para sabihin sa'yo na, kaya mo nang tumago sa Lord. Ngayong patay ka na, o ibabalik ko. Reminiscing yan sa FRBL at kita natin dun siya ay nasibak. Kaya paano pa magpapaliyab yung arsonista kung nalunod niya sa plada? Kaya ang dahilan, kaya yun yung dahilan. Kaya yan nasa tour na. Yan ay para subukan ulit mag-jump. Yan ay gets ko, buddy. Pero yung pagkatalo mo sa FRBL Finals, di yun malilimutan. Parang bold ni Wally. Parang bold ni Wally, kaya sobrang wak yung branding, di niya napanindigan. Ikay lose doon, brother. Ako kahit saang liga, kayang pagbalipat-lipat. Boots of travel, sa loyalty check ka babagsak. Snitch pa yan. Hindi na suporta tawag dyan. Gipit ka lang. Kasi kung gusto mong iangat yung siren, sa undercard ka babatil gago. Kung flip top caliber ka na, ipapaubaya mo to sa bago. Tulad ko, pag tinalo ko yan, pwede nyo sabihin nga ulang maikinabang. Ulol at the first place, wala ang pangalang iniingatan, porket nakapag flip top, feeling goat na, niyayabangan baguhan, greatest of all time, o pakaloksong baka kasi sanay kang talunan. Kaya kahit magdasal ng 10 ama namin, di niya mapapakinggan yun. At itong tagapagsalita ng Diyos ang magsasabing di ka ulit magkakampyon. Sige, ikaw na nakaakyat ng flip top, ikaw na rin bet nila mag-jump. Pero pasensya kung mababasag yung expectation yung lahat. Di na yan kailangan bumaba ulit ng entablado sapagkat di nyo na makikita sa stage kung pupulutin sa lapag. 32 bars yun? Sigurado ka? Papatunayan ko sa'yo, kaya ko panindigan branding ko pag sinapa kita mamaya. Round to game? Yeah. Alam nyo ba ang pangalan niya? Francis Pastor. Francis na, Pastor pa. Plus points ba yan sa langit, may score? Pangbanal yung pangalan niya na gamit. Kaso awit yan, tol. Kasi kanyang last name, Pastor, tas ang hobby, Jackal. Hindi mo yan matatanggi sa amin. Halatado ka dyan, kid. Tingnan mo naman pati sa rap name. Yung pangalan mo may dick. Bading na mapagpanggap. Yun ang lihim niyan. Kaya pala may linya kang sanay kang makipag-dikdikan. Kung dikon sobrang weak, bugok malamang. Sa pangalan mayroong dick, supot ka naman. Gusto mo maging taong simbahan, iho? Malabong mag-fit ka dyan. Di ka din bagay maging obispo. Gago, obis ka lang. Kasi siya daw yung Pope Francis. Di mo kinagaling yan. Nung nag-iisip ko yun, promise, kadiri pakinggan. Huwag kang feeling dope artist, di ikay mahinhin pag tiningnan. Kaya anong Pope Francis, mukha kang bading na sakristan. Kaya di kita sasantuhin. Dito bulagta ka. Susuko lang to sa akin, makikita ang makulata. Hindi to santo, pero maaari nakagisan nyo ng tuwalya. Pag tong dikon, napasabi na ng di ko na kaya. Maling ako naging kabrakit, talagang tutumba yan. Wala kang tataguan sa akin kahit isang sulok pa dyan. Ngayong na-corner kita, men, tamang sumuko ka na lang. Kasi di kita papapormahin, wala kang pupuntahan. Kung bagito, hindi sasapat, kahit pilitin mo pa, men. Yung titulo mong hinahangad, kalimutan mo na rin. Yung titulo mong hinahangad, kalimutan mo na rin. Wala yung future sa battle rap. Madali yan madaig. Wala kang lilinguning hinaharap pagtapos kitang balian ng leeg. Alam kong inaasahan yung makita. Yung inipon kong lakas. Kaso pasensya, yung nakikita nyo, hindi pa marahas. Pero pangalan nito sa bracket, madali kong binaklas. Total ini-expect nyo naman sa tournament tong dikon nilabas. Inang nyo 22 lines. Puro di kang puta, di na ako magre-re pa. Game? Game! Tangina nung Elims, tinalo niya si Geto. O sige, ibida na. Tumalo ka lang ng Geto, pero ako yung magpapakita ng kulit galing baba. Sa pa, game? Game! Isa lang masasabi ko, mga bay.
Lahat ng walang kagrupo dito, mamatay na tatay. Di kinabahan, oh. Kinabahan. Kasi wala na yan sa Numanas. Masyado kasing pabibo. Kung ako sa'yo, maging proud kang inalis ka sa grupo ng mga bobo ka talaga. Inalis ka sa grupo ng mga bobo ka talaga. Alam, di ko itadami sila, tay. Nagbiro lang ako yung na-coolway. Boss, pampalubag loob, kasama ako pag may rides kayo sa Tuesday. Tangina, di ka. Ikaw lang payat sa Numa. Di mo ba napansin? Pag Numanas, malalaki tiyan. Sa pagkain, walang umay. Tangina kasing KKBT neto eh. Kahit konti, wag lang gulay, malnourished. Tangina, di. Ikaw lang payat sa Numanas. Kaya ka inalis. Napaka-bitter, di ba? Wala ka kasing tiyan na bilugan, di ka bagay sa circle nila. Tangina. Pero kidding aside, isa lang ibig sabihin yan. Di ka na nila kailangan. Di kasi unique ng Four of Spades, pero yung grupong tinuring mong mundo ang nagpalaya sa iyong tahanan. Ubong antipolo ka, kaya dapat dikit na bitukan nyo. Pinakain, binihisan, pinalaki ka na maayos bro. Tapos umaasta ka na parang sila type walang natulong sa'yo. Tangina. Kaya pala nung nature trip ng Numanas, di ka asama. Sa bid, di man lang sumagi sa aking side. Tangina di sinama sa stroll. Tong hilig lang ay di cried, sige beach cry. Sabayan mo kung mapabattle rap o peace fight. Itutuloy ko tong gera kahit mag-initiate ka ng ceasefire. Di magiging luto laban natin, di kita gigisain sa sarili mong mantika. Mararanasan mo pang deep fry. Kasi pag ako nawala ng grupo, di ko yan ikakabahala, Diyos ko. Puta parang Glock 9 lang ng death threat, mas malakas nung nagsolo. Sige, idamay mo ng grata. Damay mo ng grata kahit ano pang iparata. Pero yung pagmamahala namin sa grupo at isa't isa, yun hindi mo mararanasan. Napitan ako ni Lucy, dinulesto. De, joke lang. Sige kami na okay. Okay mag-react at mga bias madadaya. Oo, ikaw na sa amin masigit. Ironic na siya yung flip-top MC, pero pag-usapang siren, ingrata na yung bukang bibig. Kaya tanggapin mo tong downfall. Tong sure champion nyo wasak, talagang binalagbag. Kung iniwan ka ng Numanas sa ere, ingrata na bahalang maglaglag. Game. Napanood ko yung video na sinare mo. Yung nagra-rap ka. Ang pogi mo pa nga doon. Nakalagay, real dope para kay Secret. Tangina corny ang ka-action. In love na in love, ganda ng buwelo. Ang OA ng action. Nung nag-rap na, putang ina. Offbeat ka mag-love song. Sabi niyo, si Cupido pumana. Sa puso ko tumama. Tawarin siya eh. Pagkanya ka na, hindi ko mapigilan ng saya. Tangina, para ka dong bangag. Nagkakalat ka lang sa video. Ang pangit mo ma-inlove. Nagrarap ka ng walang ligo. Nung laban nyo ni JRM, lupit ang stilo nyong dala. Nagpapalig sa akin yung dalawa, oh. Kung sino mas tanga. Pero nanalo ka pa rin. Kahit nag-choke ka ng malala, 3 nenggrata ba naman hurado eh, mananalo ka talaga. O kawawa tuloy si JRM, pinagtulungan nyo lang din. Todo sigaw ng bars yung tao, tapos talo pa rin. Oo, kitang-kitang luto. Yung panalo mo kay JRM. Kala ko ba IT yung kurso? Patagbo ka itong HRM. Oo, usapang kurso. Laging niyayabang na IT siya. Sarap mong bakbakan ng konyat. Wala akong paki kung IT ka, tangina ka, magbantay ka ng com shop. Di mo yan magagamit sa combat. Dapat di na isinilang. Magaling ka lang sa PC, hindi sa pisikalan. Kung nanalo ka kay JRM sa ginawa nyo kadayaan, pues ibibigay sa'yo ng RMJ, kaya sabog kang iiwanan. O sa battle na dawit. Yung pinag-aralan niya ni D. Sige sa akin mo ipilit. Pakipagsabayan ka, Lexi. Arsonista pa napili. Kaso wala din yan silbi. Matagal na ako mainit. Huwag mo ko yabangan ng degree. Huwag mo iyabang grado mo sa school. Huwag ka dyan kumapit.
Walang kwenta mga numero, usapang letra yung topic. Papakitaan mo ako ng grade sa card. Yan ang alas mo na gamit. Tapos pag ako naglabas ng card, umaapoy parang si Gambit. Oo na Dawit, profesyon mo. Sinadya ko yung ipang tusta. Huwag ka nang umangal. Ako ang sa semis pupunta. Ako ang tatagos. Walang sagaban. Pagtapos ko na, tanunin siya. Kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, ako inaral kung tapusin ka. Game! Pansin nyo ba? Ine-engkanto na yung siren. Tingnan nyo, may duwending gusto na mapansin. Uy, Grumpy, ginagawa mo. Wala si Snow White dito at di ka kailangan ni Rapunzel. Pero face the reality. Kahit nagbanggit na ako ng Rapunzel at Snow White, hindi ito yung inaasahan mong fairy tale. Walang magre-revive sa'yo, tol, pag pinutukan kita ng Derringer, di ka naaabot ng semis. Kahit sa time ay mag-extend, kasi maparak skill manugate up, di mo magagawa na mag-excel. Height difference pa lang, alam nyo na. Di uubra tong unanong ka-rival din. Kung gusto mong lumaki, tol, mag-lotion ka ng Titan Gel. Kasi pandak, di ka natatangkad kahit anumang pilit kakahirit. Lalaki lang paningin ko sa'yo, Arsun, kapag sa microscope kita sinilip. Di tatagustong bobo sa lyrics ko. Tumbo Plax Mintes, sa tatabunan ng rounds ko yung init mo, ito ay solar eclipse. Ito ay solar eclipse. Arsonista ka nga ba talaga? Huwag kami ugo ka. Nirap name mo, Arson, porket balat mo sunog. Tangina, wala ka nang ma-enlight kahit yung gesture mo sa bars, over. Sa sobrang itim mong uling ka, pwede ka ng demon sa Black Clover. Tangina, pwede ka ng demon sa Black Clover, tas ang likot-likot mo pa mag-rap. Parang Becky na gustong maka-BJ. Negro na gay shit ang puta, dapat pangalan mo ni gay. Pangalan mo ni gay. Di ba ganyan estilo mo? Di ba ganito style mo? Di ba ganito style mo? Ina mo. Di ba ganito style? Di ba ganito style mo? Di ba ganito style mo? Di ba ganito style mo? No. Tangina, di ba ganyan style mo? Diyan kita napili mo, diffuse boy. Tingin ko sa'yo nakakadiri. Kasi kapag kumakantot ka, ginagawa mong lubricant yung use oil. Tangina mo, ginagawa mong lubricant yung use oil. Ibig sabihin, ginagawa mong lubricant yung use oil. Walang isa kang tangina mo yun, liit-liit mo eh. Kaya pinadala ako ng Diyos. Tangina, liit-liit mo kasi. Ako si Deacon at maglalabas ako ng kulit. Pinadala ako ng Diyos para batukan ka ulit. Pukin ang ina mo eh. Kaya ako nawawala eh. Sinabayan ko estilo mo, kaya let's see who was the last lap. Alam kong hirap mo kung set-upan, parang naglaro ng Black Blast. Sinexpose ko na yung pandadaya. Huli na, padiko-digo. Itong Arson sa bracket, mawawala para nagkamuwi si Obito. Para nagkamuwi si Obito. Para nagkamuwi si Obito. Para nagkamuwi si Obito. Tangina mo. I love you. Serena Mikropono, Tournament Battalion, Quarterfinals. At ulit, Arzone versus Deacon, advancing para sa semis. Ang resulta, 5-0. Pagigay para kay Arzone. Salamat sa Iren, salamat kay Deacon, sayang yun. Feeling ko kung nabuo niya yung round 3 niya doon, kanya yun eh. Pero yun, salamat pa rin. Salamat kay Arson. Kasi Arson, nakis ko nga eh. Sobrang props kay Deacon. Actually, doon na lang kami nakabase sa round niya. Naitawid niya yun ng malinis, kanya na talaga yun. At nakita niyo naman, sobrang nakakapag-inaing din. Parehas naman sila nag-effort. Pero yun niya, parang mas nakakalamang na kasi nung una talaga si Deacon.
congrats pa rin kay Arson. Yun, Vicente, round 1, binigay ko siya kay Deacon dahil sobrang pinakita niya yung difference nila dahil veterans nga to si Arzone at underdog si Deacon. So tingin ko meron ding effect yung underdog effect din. Round 2, para sa akin tablo yun. Then round 3, biglang yung round ni Arzone paangat na doon natin na sunod-sunod na lumabas yung punchline niya, yung pagpili niya ng angle. Then sayang lang no, si Deacon kasi kung natapos niya lang din ng malinis, maring sa kanya rin talaga yun. Pero yun, nag-stutter siya, ang haba ng stutter niya. Kahit di na natin sana isama yun, kaso ang haba pa rin talaga, pinilit niyang hugutin. Then mas maganda pa yung naibigay na ender ni Arzone, kaya siguro mas naka-apekto yun. Yun, binoto ko 2-3 Arzone, mad props kay Deacon, sayang tol, sayang. Yan, last na ako, isa ako sa bumoto kay Arson. Bali, round 1, kahit binoto ko siya round 1, slow stopping si Arson. Medyo hindi pa masyado kumukonect pa yung material niya. Medyo may mga dragging na angles. Ang punchlines, hindi masyado lumalanding yung umpisa. Sa kabilang banda si Deacon, sunod-sunod, ang gaganda ng silip na mulo, malinis, yung confidence nandun sa maganda, all-in package yung round 1 niya, sobrang solid pan-tournament, malinis na Deacon yun round 1. Round 2, nakidikit yun para sa akin. Siguro pinasihan ko na lang sa kung ano yung mas malakas na punchline, kung ano yung mas malakas na moments na lumanding na tumatak. Medyo binibigay ko kay Arson yung round 3, ina-expect ko kay Deacon na biglang naghalimaw si Arson, lumabas ng lakas ng rounds, yung round na pang-tournament na hinahanap ko na doon, malinis yan tinapos, ang ganda, at doon malaki yung edge ng round 3 ni Arson sa previous round ni Deacon. Tapos sa round 3 ni Deacon, mas malaki pang naglimpako yung stumbles niya hanggang sa napunta na sa choke. So 2 and 3 binigay ko kay Arson. Sa akin, sobrang dikit ng 1 eh. So, di ko alam kung kanino ko ibibigay yung round 1. Pero siguro itatabla ko yung round 1. Pero sa round 2, lamang doon si Arson. Sa round 2, kaya round 1 ko, tabla muna. Round 2, binigay ko kay Arson. Para sa akin, mas kumukonekta yung mga punchline niya, mga angulo ng Pinoy. Sa round 3, nakasanan ni Deacon doon sa panula. Kaso yun nga, choke. So, nagkaroon ng pagkakataon si Arson na malamangan si Deacon sa 3. So, para sa akin, Arson, dikit lang siya nalaban. Kung na-perfect sana ni Deacon, pwedeng makuha niya yung panalo. Kahit tatabla siya, maghahanap na lang ako ng kung ano yung preference ko sa battle, kung paano ko makakapili. Pero Arson lang. Si Arson, sayang. Para sa akin, sayang talaga. Kasi sa tournament to, hindi siya tinitignan per round para sa akin. Kung natabunan ng sobra ni Deacon ng round 1 and 2 si Arson, pwedeng sa kanya eh. Kahit yung round 3 niya ganun. Kaso hindi. Kumbaga nila, kaya lamunin ng round 3 ni Arson yung 1 and 2 ni Deacon. At pinagpasayan ko siya sa overall performance talaga. Hindi siya pwedeng ibasa na ganun. Kasi kumbaga dapat isarado mo ng maayos. Kahit nagawa mo siyang bugay nilagay sa kabaong, dapat kailangan mo siyang maipako. Kumbaga ganun. Kumbaga si Arson na ihabol niya lahat yung sa round 3 na gawa niya yun na kung paano patayin, ibaon, sabay ipako sa kabaong, lahat yun na gawa niya sa round 3. Mas kumpleto niya natapos, kaya mas pinili ko si Arson. Pero props pa rin kay Deacon, sayang talaga. Kung natapos niya lang ng round 3 niya, kahit naisaran niya lang, kahit hindi na siya masyadong nakasabay kay Arson, kaso hindi ganun yung nangyari.
Kaya binigay ko overall performance para sa akin, Arson.